Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe, ililigtas ang daddy niyang si Robert sa kamay ni Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Narinig ni Zoe si Nurse Evan at Nurse Karen na nag-uusap tungkol sa ginawang proposal ni RJ kay Lynette. Masaya daw silang dalawa dahil sa hinaba-haba ng panahon ay sila pa din dalawa ang magkakatuluyan sa huli. Nagimbal si Zoe sa narinig niya mula kay Nurse Evan at Nurse Karen. Tila nahuli na nga sa balita itong si Zoe at sa iba pa nalaman ni Zoe na may plano ng magpakasal ang daddy niyang si RJ nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Samantala, wala nang nagawa si Annalyn kundi samahan at itour ang gwapong lalaki na si Dr. Kim sa Apex dahil pinag-utos ito mismo ni Dr. Ray. Pinili kasi ni Dr. Kim si Annalyn upang mag-tour sa kanya sa Apex bilang bagong doktor sa Apex. At dahil gusto rin ni Dr. Kim na makilala ang nanay ni Annalyn na si Lynette, ay walang magawa si Annalyn kundi sundin na lang ang gusto ni Dr. Kim kesa isumbong siya kay Dr. Ray. Sa kabilang banda, abala na si Giselle mag-isip tungkol sa gaganaping kasal ni Lynette at RJ. Nagtanong na si Giselle kay Lynette at RJ kung kailan ang eksaktong araw ng kasal nilang dalawa at kung may pinaniniwalaan silang mga pamahiin para sa magiging kasal nilang dalawa. Habang nagpaplano sila Giselle, biglang dumating si Annalyn. Laking gulat ni Giselle nang may kasama si Annalyn na isang gwapong doktor. Pinakilala ni Annalyn si Dr. Kim kay Giselle at RJ. Ganun din sa nanay niyang si Lynette. Masaya si Dr. Kim na finally ay namit na niya ang nanay ni Annalyn. Nagsabi si Dr. Kim na alam na daw niya kung kanino nagmana si Annalyn sa pagiging maganda. Napangiti si Giselle sa sinabi ni Dr. Kim. Nagbiro si Giselle na pareho si Annalyn at si Lynette. Mamili ng lalaki. Mahilig silang pareho sa chinito. Todo tanggi naman si Annalyn dahil napag-utusan lang daw siya ni Dr. Ray. Maya-maya, habang nagkakabiruan sila, biglang dumating si Zoe. Galit na galit si Zoe. Nagsabi si Zoe, "Dad, pwede ba tayong mag-usap?" Sumagot si Doc RJ, "Zoe, wag tayo dito mag-usap. Nandito si Dr. Kim, nakakahiya." Pero sadyang walang hiya talaga si Zoe at pinagpatuloy pa din ang gusto niyang sabihin. Sumagot si Zoe na I don't care kung sino man yon. Diretsang nagsabi si Zoe, "Hindi ako papayag na mapakasal ka dyan sa kabit mo. It will deeply hurt my mom if you marry her." Tila napahiya nga si Lynette sa sinabi ni Zoe sa harap mismo ni Dr. Kim. Kaya hindi na nakapagpigil si Annalyn na sagutin si Zoe. "Zoe, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kabit yung nanay ko?" Sumagot si Zoe na wala akong pakialam. Dito na hindi nakapagpigil si RJ. At nilapitan niya si Zoe para pigilan. Pero hindi nagpaawat si Zoe at nagsalita ulit. "You hurting me, the way you disrespecting my mom, and of all women, napapakasalan mo yung Lynette na yan. Marry anyone but her." Hindi na nga maintindihan ni Dr. Kim kung ano ang kaguluhan ang nangyayari at bakit ganun na lang ang mga binibitawang salita ni Zoe sa nanay ni Annalyn na si Lynette. Kaya para hindi na nakakahiya kay Dr. Kim ay inaya na ni Dr. RJ si Zoe sa labas ng opisina para doon sila mag-usap ni Zoe. Sumunod si Lynette para malaman kung ano ang gagawin ni RJ kay Zoe. Pinaglaban ni RJ si Lynette kay Zoe, gaya ng pangako niya kila Tiang Susan at Diyosa. Nagsabi si RJ kay Zoe, "Zoe, pakakasalan ko si Lynette sa ayaw at sa gusto mo. So kung itatakwil mo ako bilang tatay mo, wala na akong magagawa." Palaban na sumagot si Zoe, "Kung sa tingin nyo mas importante yung kabit mo kaysa sa akin,
magtakwilan na nga tayo. Nagimbal si Lynette sa ginawang desisyon ni RJ na pinagpalit ni RJ ang pagiging anak ni Zoe para sa kanya para lang matuloy ang kasal nilang dalawa. Nahanda si RJ na itakwil si Zoe para lang sa pagmamahalan nilang dalawa. Kaya niyakap ni Lynette si RJ ng mahigpit sa ginawa ni RJ. Tinuloy naman ni Annalyn ang pag-tour kay Dr. Kim. Inaya ni Annalyn si Dr. Kim na kumain na sila. Kahit pa nga nasaksihan ni Dr. Kim ang gulo sa pamilya nila. Humingi ng pasensya si Annalyn kay Dr. Kim dahil sa ginawa ng peking kapatid niyang si Zoe. Pinaliwanag ni Annalyn lahat kung bakit ganun na lang ang galit ni Zoe sa nanay niyang si Lynette. Pagtapos kumain ni Annalyn at Dr. Kim, pinagpatuloy na ni Annalyn na ilibot si Dr. Kim sa buong Apex. Nakasalubong nila Annalyn si Chang Susan at Josa. Nagulat naman sila Chang Susan at Josa nang makita na may opa na kasama si Annalyn. Kaya pinakilala ni Annalyn sila Chang Susan at Josa kay Dr. Kim. Kilig na kilig naman si Josa nang hahalika ni Dr. Kim ang kamay niya. Nagbiro si Chang Susan na yan na daw ang sinasabi niya na opa na para sa apo niyang si Annalyn. Kaya wag na daw pakawalan ni Annalyn si Dr. Kim. Nahiya naman si Annalyn sa pagbibiro ni Chang Susan sa kanilang dalawa ni Dr. Kim. Kaya bago pa kung ano ang masabi ni Chang Susan at Josa ay nagpaalam na si Annalyn na ililibot na niya sa ibang party pa ng Apex si Dr. Kim. Sa mental institution naman, galit na galit si Doc Carlos. Habang kaharap si Dr. Romualdo, nagulat at nagtaka naman si Doc Romualdo sa kinikilos ni Carlos. At bakit bigla na lang nagdabog si Carlos sa harap niya. Sinabi ni Carlos na ikakasal na si Lynette at si RJ. Kaya inutusan niya si Dr. Romualdo na tulungan ulit siya upang mapigil ang kasal ni Lynette at RJ. Agad namang pumayag itong si Doc Romualdo sa gustong mangyari nitong si Carlos. Agad silang nagplano para mapigil ang kasal ng dalawa sa bahay ni Morgana. Hindi din matanggap ni Morgana na ikakasal na si RJ kay Lynette. Nakarating kay Morgana na magkakaroon ng bridal shower sila Lynette. Kaya naman nagwika si Morgana na gagawa siya ng paraan para masira ang bridal shower ni Lynette. Nagpunta si Morgana sa lugar ng pinagganapan ng bridal shower ni Lynette at may pinaplano itong masama kay Lynette. Samantala, nagpunta naman si Zoe kay Carlos. Nagsabi si Zoe kay Carlos na alam daw ni Zoe na alam na ni Carlos na ikakasal na si Lynette kay RJ. Nagwika si Zoe na kung may magagawa lang siya para mapigilan ang kasal ng dalawa ay gagawin niya talaga. Tinanong niya si Carlos kung ano ang gagawin niya para mapigil ang kasal ng dalawa. Nagsabi si Carlos na hindi siya inutil kasi may ginawa na siya. Nagimbal si Zoe sa sinabi ni Carlos. Ano kaya ang ginawa ni Carlos kay RJ? Ano kaya ang plano ni Morgana kay Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!